Ang sabi po sa Roma 12 verses 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Patuloy po tayong magmuni-muni sa harapan ng Panginoon. Ay niluluwalhati namin kapag tinupad mo ang iyong pangako na ikaw kung saan kami naroon ay naroon. Panginoon, ikaw ay narito, bayaan mo namang ikaw ay sambahin namin sa Espiritu at katotohanan sapagkat sa iyo ang buong sanlibutan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman.
Amen. Nais mo bang maibsan ang pasan, makapangyarihan ng dugo? Nais mong sasalimat na rumbay, amoy may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang mawagik ang tunay, makapangyarihan ng dugo? Sa kalayawang kapalaluan, dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang puso'y dumalisay, makapangyarihan ng dugo? Ang matinang salay mahugasan, amoy may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang maglingkod sa Hari, makapangyarihan ng dugo? Mamuhay kang nagpupuring lagi, dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Ating pong sambitlain ang sumasampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Shenawa. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Yan, handa na po ba tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon? So, tayo po ay umawit.
close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yung next song po natin ngayon, ito po sana po ito po yung maging reminder para po sa atin na kahit hindi po natin nakikita or naririnig yung sagot ng Lord sa mga prayers natin, He is still good and He is still there para po tulungan tayo. And sometimes yung silence po, it's opportunity po sa atin para po i-trust po natin lalo ang Lord and maging firm po lalo yung foundation natin sa Kanya. So as we sing this song, set aside po muna natin lahat ng worries and lahat po ng pagsubok natin and isurrender po natin ito lahat sa ating Panginoon. So tayo po ay lahat umawit at bigay po natin sa Diyos ang lahat ng papurit, pagsamba. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me
So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Yeah, I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. Yeah, I'm gonna make it through. 'Cause my house is built on you. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, when everything around me is shaken. I've never been
be upon you and 1,000 generations, and your family, and their children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Mapagpala at maaraw na umaga sa ating lahat. Tunay na, napakaganda at init ng sikat ng araw sa bawat isa sa atin ngayon pong umagang ito. Tulad ng pagmamahal na ipinadarama sa atin at patuloy na gabay at patnubay ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ang ating pong pag-aaralan ngayon pong umagang ito ay pinamagatang Trusting God in Silence. Tunay na yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, sa dami-dami ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, ay tunay na ito ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon na tunay na siya ang in control sa nangyayari. Lahat ng pangyayari sa ating mga buhay at dito sa ating bansa at sa mundong ito. Tayo po ay tumayo at ating babasahin ang ating pagsangtalata na matatagpuan po natin sa Isaiah 40:31. Sabi po dito sa Ingles, "Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary."
Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita, tayo po ay makakaupo na. Ito pong aklat ni Isaiah ay isinulat niya noong mga panahon na yung mga Israelita o yung tinatawag nating pinahihiwatagan na paparatangan o God's people o ang mga Israelita ay natatakot. Nandoon ang kanilang mga kahinaan. At nandoon ang lubos na pag-aalala nila dahil sa kanilang mga kinabukasan at hinaharap. Dito po sa Isaiah 40, ang ating propeta Isaiah ay patuloy na pinaalalahanan ang mga Israelita of the greatness, wisdom, and everlasting power of God. Ito po kadalasan ang nakakalimutan natin sa panahon natin ngayon na napakaraming challenges, sitwasyon na nangyayari sa atin, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Nakakalimutan natin itong dapat i-remind lagi tayo nito. Yung greatness, wisdom, and everlasting power of God. The people felt exhausted. Nananamlay po sila at napapagod. At laging nasa isip nila na kinalimutan na sila ng ating Panginoon sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga struggle sa kanilang buhay. Yet God assured them that He never grows weary. Hindi siya nanghihina. And faithfully strengthen those who trust in Him. Dito po sa mga verses na to na ating pag-aaralan ngayon pong umagang ito, sa Isaiah 40 verses 28 to 31, dito po ay ine-emphasize that God's strength is sufficient for every weary believer. Kung tayo po ay nanlulupaypay, nanghihina, dahil sa ating mga dumarating sa ating mga buhay, mga pagsubok, ilang linggo na tayong inulan, binaha, pero pagdating ng makikita natin ang kamay ng ating Panginoon, at hindi naman laging uulan at babaha. Nandiyan din ang araw, pasisikatin din niya at iinit. Ito ay nagtuturo sa atin na ang lakas ng isang Kristiyano o tulad natin na nananampalataya sa ating Panginoon ay hindi nagmumula sa sarili nating kakayahan, kundi sa patuloy na pag-asa at pagtitiwala sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Simulan na po natin. Unang-una po, dito po itinuro sa atin ang kalikasan, hindi po kalakasan yan, ang kalikasan ng Diyos, yung nature of God. Ito po ay matatagpuan natin sa Isaiah 40:28. Ilang verses lang naman po itong pag-aaralan natin. Sabi po dito, hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang nakakaunawa. God's power is unlimited and His wisdom is beyond understanding.
God's strength is certain because His nature is eternal. Habang buhay, nandyan siya. Simula pa hanggang sa wakas, nandyan siya. Eternal siya. The creator of the universe. Siya po ang lumikha ng ating ginagalawan sa mga panahon ngayon, ang ating universe. At siya ay never limited by weakness or exhaustion. God's wisdom and power remain perfect even when human understanding fails. Trust God even when circumstances feel delayed or unclear. Sa ating bansa, ilang linggo tayong nakatikim ng habagat, lakas ng ulan, mga pagbaha. Ngunit alam naman natin na hindi ito ipagpapatuloy ng Panginoon at darating din ang magandang panahon. Nakakalumot rin ang nangyari sa Indonesia, kailan lang, ilang 2 days ago ba, na nagkaroon sila ng 7.7 na lindol. At nakita natin na talagang napakahirap ng mga ganong sitwasyon. At hindi na rin nagbabago ang sitwasyon natin sa Middle East. At nagpapatuloy pa rin ang digmaan. At daman-daman natin yan sapagkat alam ko magtataas na naman ang petrolyo sa darating na linggo. Sa darating na Tuesday. Kaya magpapakarga na naman ng mga gasolina ang mga mamamayan natin. Trust God even when circumstances feel delayed or unclear. At lagi po nating tatandaan to. Walang moment, isang minuto, isang segundo na hindi umaaksyon ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Nalalaman niya ang sitwasyon, nalalaman niya ang ating paghihirap, nalalaman niya ang circumstances na ating pinagdaraanan ng mga pagsubok na to. Alam niya lahat yan. At lahat yan, nandoon ang kanyang aksyon, ang kanyang presensya, ang kanyang tugon sa bawat isang panalangin natin sa Kanya. Ang pangalawa po, dito naman sa verses 29 to 30, ang kahinaan ng tao o human weakness. Pinakita dito ni Propeta Isaiah na ang kahinaan talaga ng tao. Sabi niya dito sa verse 29, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Ang 30, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay din. Kasi alam natin na ang mga kabataan, malalakas yan. Mga bata yan eh. Hindi katulad namin mga senior citizen, talaga namang pati paglakad, di kailangan titingnan muna namin maigi yung aming lalakaran at baka kami madulas. Sabi nga dito, limitado ang tao. Kahit ang mga malalakas at kabataan ay madaling mapapagod, manghihina, at matitisod. Ano po ang pinagmumula ng lakas? Ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga nanlulumo at walang lakas. Mga kapatid, kapag naramdaman nating mahina at pagod na tayo sa buhay, kahit ang mga kabataan ay nawawalan ng sigla at nadadapa. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa mga sumasandig sa Kanya.
At ang panghuli po at pangatlo, God's character is compassionate and sustaining. Sabi nga po dito, God lovingly sustain those who admit their weakness. Kasi hindi naman tayo pwedeng maglakas-lakasan sa sarili natin eh. Lahat nga tayo mahihina eh. May mga weaknesses tayo eh. At makikita natin dito, sinusustain tayo ng ating Panginoon. His power is received through dependence natin sa Kanya. Not self-sufficiency, sapagkat limitado nga po ang Panginoon. Limitado ang tao. At ang lakas natin ay nagbubuhat lamang sa Panginoon. His grace reveals His mercy. At alam ko, nararanasan ng mga kabataan yan, mga bata natin, lalong-lalo na sa kanilang mga pag-aaral. Sa araw-araw na kanilang pagpasok sa kanilang pinag-aaralan, ay nakikita nila at nadadaman nila ang presensya ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Inaalagaan sila pag alis pa lang sa kanilang tahanan. Inaalagaan sila hanggang sila makarating sa kanilang pinag-aaralan, eskwelahan, hanggang sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan. Lalong-lalo na, itong mga nakaraang panahon o linggo na tayo ay binabagyo at merong malalakas na ulan. Ang pangatlo po at ang panghuli, ang paghihintay sa Panginoon. Waiting on the Lord. Sabi nga po dyan sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Tinagalog lang po natin. Ito yung theme verse natin kanina sa Ingles. Ito po yung Tagalog niya. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang sinasabi po dito ay yung pong aktibong pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Ano po ba yung aktibo? Ba't may pagtitiwala na, dinuktungan pa ng aktibo? Dapat active. Sabi po dito, ang paghihintay sa Panginoon ay hindi basta pag-upo ng walang ginagawa. Iyan po, dapat. Ito ay dapat ay maging aktibo at matatag na pananampalataya sa umasa kay Kristo para sa araw-araw nating buhay. Nandito po yung pagbabago ng lakas o yung pagre-renew, pagbabago. Kapag isinuko ng tao ang sarili niyang lakas at kumapit sa Diyos, binibigyan niya sila ng bagong tatag. Nagiging matatag sila. Kaya kaming mga senior citizen, medyo nagiging matatag din sa aming paglalakad. Kailangan namin ang gabay ng ating Panginoon. Siya ang nagbibigay ng gabay kapag kami naglalakad. Hindi na po pwede kaming tumakbo. Delikado po pag tumakbo. Lakad lang. Dahan-dahan na lakad lang. Binibigyan niya sila ng bagong tatag at espiritual na lakas upang makapamuhay at makapagtiis sa gitna ng mga pagsubok. At sa ating pong kahuli-hulihan, Isaiah reminds us that God's strength is dependable. Lagi po tayong aasa dyan sa kalakasan ng ating Panginoon. God's strength is dependable
sustaining, and everlasting. Human strength may fail. Talagang manghihina tayo. Maaring kabataan kayo ngayon. Darating din ng araw na tatanda kayo at magiging katulad naming mga senior citizen. Nandun din ang panghihina. But God never grows weary. Hindi siya nakakatikim ng panghihina. And continually renews those who trust in Him. When we rely on the Lord, kapag tayo ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon, makikita natin yan sa ating mga buhay. Yung kanyang suporta sa atin, yung kanyang pagmamahal sa atin, yung kanyang mga biyaya sa atin is always sufficient for every season of our lives. Sabi nga po, lagi nating tatandaan, ang tunay na lakas natin ay hindi kailanman magmumula sa sarili nating kakayahan, kundi sa patuloy na pag-asa at pagtitiwala sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming dinadakila, sinasamba at pinasasalamatan. Dahil sa patuloy na kalakasan, patuloy na kaginhawahan, patuloy na pagmamahal, pagkalinga na ipinagkakaloob niyo po sa bawat isang mga anak mo, Panginoon, at sa bawat sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat tunay na sa iyo kami aasa, Panginoon. Sa iyo kami magtitiwala, sapagkat ikaw ang aming makapangyarihang Diyos. At ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat nandoon ang kapayapaan sa aming mga pag-iisip, na alam namin na ikaw ang lagi naming kapiling at kasama. Panginoon, batid mo naman na wala kaming magagawa kung wala ka sa piling ng bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, lang ang nagsusustain, Panginoon, ng aming mga kalakasan. Habang kami nabubuhay dito sa mundong ito at dumarating ang aming mga pagsubok, mga pagkakasakit sa aming mga buhay, na alam namin na nandiyan ka lagi sa aming tabi at patuloy mo po kaming ginagabayan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po sa mabiyayang mensahe. Ngayon naman, maging bukas palad tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offerings for the continuity of our mission and for God's greater glory. Oh, I heard 1,000 stories of what they think you're like, but I heard the tender whisper of love in the dead of night. Telling that your face that I hide, never alone.
you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm in love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I see many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answer. Only you provide to know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm in love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, His love so undeniable. I can hardly speak. Be so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm in love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm in love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm in love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm in love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mga kaloob na ito, sa aming harapan. Tunay Panginoon ng mga
kaloob na ito ay tunay na bukal sa kanilang mga kalooban na ibigay sa iyo, Panginoon, para sa iyong ubasan sa kalaguan ng iyong minister. Noon, nawa gamitin mo ang mga biyayang ito, kaloob na ito, mapalaganap ang iglesia, Panginoon, sa kalaganapan, mabahagi ng iyong salita at tunay na magampanan ang tugon sa pagpalawak ng iyong misyon sa araw-araw. Patuloy mo kaming gabayan. Salamat, Panginoon. At ngayon ay nasa panahon kami ng pagpabasbas, pagbibigay, basbas sa mga tao na namao sa kanilang kaarawan, sa kanilang anibersaryo ng kasal, at mga pagpasalamat. Mga Panginoon, gamitin niyo po ang iyong mga lingkod upang makamit nila ang iyong basbas. Amen. Mauna po sa pagtanggap ng basbas ang mga sumapit sa kaarawan, anibersaryo ng kasal at ang kapulungan para sa espesyal na pagpapasalamat.
kita sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome to Tipas Unida Church, the church that... Para po sa ating natapos na pananambahan ngayong pong umaga, August 16, 2026 ang naghatid po ng ating mensahe ang ating pong pre-June pagsisihan. Tanging awit Brother Noah Pagkalinawan, kasabay po ang TUC Youth Choir, ang nagsindi po ng kandila ang ating pong Sister Lorna Balona. For our flower sponsors, Brother TX Barakiel, Brother Cito Bana, and Sister Liza Balona. For our hymns leader, Sister Jeneline de Magila, narration leader, Sister Edith Maglipon. Para naman po sa ating susunod na pananambahan on August 23, 2026, ang maghahatid po ng ating mensahe ang ating pong Pastor Jojo Filio, tanging awit Sister Krisha Menjola, and TUC Adult Choir. Ang magsisindi po ng kandila ang ating pong Sister Chona Pagkalinawan. For our hymns leader, Sister Doris Pagsisihan, and Brother DJ Ordonez. And ang ating pong narration leader, Sister Gigi Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting on August 20th, sa ganap po na 7:30 ng gabi, ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong TNP June Kayabyab, patnugot Sister Cora Ocol, testimony Sister Fe Lantan, tanging awit Sister Eunice Blaza, hymns leader Sister Grace Kayabyab. At narito po ang mga susunod na speakers for our midweek service. On August 27, Pastor Jojo Filio. On September 3, TNP Joey Talampas. On September 10, Pre-June Pagsisihan. September 17, TNP Edbay. September 24, Pastor Jojo Filio. Para naman po sa ating M310 Club, ang ating pong ikapu ay maaaring i-deposit via BPI Savings Account under account name Iglesia Evangelica Unida de Cristo or transfer via GCash under account name Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as a private message sa ating pong kapatid Lady Filio para po ma-record. Gayun din po para sa ating NOAA Project Building Blocks, ang ating pong kaloob ay maaaring ibigay through cash sa ating pong kapatid Andeliza Ordonez or transfer via GCash under account name Andeliza Ordonez or transfer via Security Bank under account name Andeliza Ordonez. Gayun din po ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as a private message sa ating pong kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Nagpapatuloy din po ang ating Sunday School every Sunday dito po sa ating church sa ganap po na alas 8 ng umaga. At para din po sa ating Bible study, ito po ay nagpapatuloy every Saturday, 2 p.m. to 3:30 p.m. For our BS Family 1 and 2, ito po ay via Zoom. For our BS Family 3 to 6, ito po ay face-to-face dito po sa ating church. At ang ating pong prayer meeting ay nagpapatuloy every Wednesday, 6 p.m. via Zoom. At ang Zoom link po ay ipapadala sa TUC Members Chat Group. Para po sa ating mga kabataan or ang ating pong Upward Youth, kayo po ay magkakaroon ng Small Group Sunday sa ating pong multipurpose building today po sa ganap po na alas 2 ng hapon. At karagdagang pagbabalita po para po sa ating mga kababaihan, kayo po ay magkakaroon ng MM2 District Fellowship Group Dynamics on August 16, Sunday po, alas 2 po ng hapon dito po sa ating church. And happy birthday! Happy birthday, Brother Okol Kian, August 16. Happy birthday, Brother Tyrone Xavier, August 17. Muli, happy birthday po. At karagdagang pagbabalita din po para po sa ating
MM2 Exicom meeting on August 23, 2026 sa Palatio Unida Church sa ganap po na 1:30 ng hapon. Mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa ating pong Pastor Jojo Filio para po sa karagdagang impormasyon. At para naman po sa ating NOAA Project and Building Blocks for our cake raffle, congratulations po, Sister Cynthia Filio. Purihin po ang Panginoon sa patuloy po niyong pag-suporta at pagpuno po ng ating building blocks para po sa ating pinagpe-pray na church. Muli, purihin po ang Panginoon sa umagang ito at makakatayo na po ang kapulungan. Foundation, the rock on which I stand, and everything around me is shaking. I've never been more glad when I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So